all over the Philippines and all over the world. Kanina po nakikita ko yung mga comments po kung nasaan po yung location and nakaka-amaze kasi 'di ba ang dami po na nanonood from different parts of the world. Ganyan po kaganda itong ating online platform kasi even 'di ba nasa kabilang panig ka po ng mundo. Even iba po yung time zone mo diyan nako-connect pa rin po tayo at nagkikita-kita pa rin po tayo dito po sa ating virtual event. So, syempre, pakilala po muna ako bago ako magsimula. My name po is Rafi Francisco. Isa po ako sa Council ng Royals International Empire. Isa po ako sa mga ordinaryong tao na binago po ng amazing na community na to ang buhay. And sa lahat po ng mga first-timers na nandito ngayon, whether you are in the Philippines, ano man po yung background mo, estudyante ka man, empleyado ka man, stay-at-home parent, may negosyo, or anything, diba? Or tambay, ayan, hello po sa inyo kasi alam ko na nandito ka because you are looking for an opportunity. Maybe nakakita ka po ng isang post sa online, isang reels, isang, alam mo yung video and na-catch yung attention mo and curiosity mo. Paano ba nagiging successful ang napakadaming tao ngayon sa social media? Yan, hello po sa inyo. I-comment mo nga dyan kung ano yung background mo para at least alam natin kung, di ba, ano po yung mga ginagawa ng mga guests natin and mga participants natin na nandito ngayon. And syempre, sa lahat naman po ng mga nasa abroad, ayan, yung mga overseas Filipino workers natin dyan, ayan, from Asia, Middle East, Europe, America, ayan, hello din po sa inyo sa mga hindi naman po OFW pero nasa ibang bansa, yan, dyan na po nakatira. Hello din po sa inyo and maybe ikaw ngayon, nanonood ka po dito regardless of the situation or kung ano man po yung ginagawa mo sa ibang bansa. Maybe okay ka naman financially but hindi mo po na-achieve talaga yung gusto mong buhay. It's because maybe ikaw lang mag-isa dyan, hindi mo pa kasama yung family mo or maybe kasama mo na yung family mo dyan but you are looking for another opportunity para mas maging magaan pa yung buhay nyo. So, lahat po sa atin, iba-iba po yung reasons natin why we are looking for an opportunity. Kung bakit po tayo, 'di ba, nagpi-pray, 'di ba? Nagsisik ng isang pwedeng pagkakitaan and right now napakadami po ng mga opportunities na pwede nating i-grab online. So in behalf po of the whole Royals International Empire, we thank you for choosing us, lalo na po sa mga guests natin na tingnan, 'di ba? On a perspective na mas malaman mo kung paano ba talaga naging open-minded ka, ika nga, 'di ba? Kasi sabi nga nila, 'di ba? Our mind daw is like a parachute, 'di ba? It is best used when it is open, o 'di ba? English 'yon. Ibig sabihin dito po sa opportunity na to, welcome po lahat. Welcome po lahat ng naghahanap ng opportunity. Welcome po ng lahat na talagang gusto nila na magkaroon po ng pagbabago sa buhay nila because I know it's not an accident na nandito ka po ngayon. Nandito ka because it has a purpose. Tama? And katulad mo, ako din po, kami ni Coach Marjorie and lahat po ng mga members dito ay katulad mo lang din. Dati, naghanap lang din ng oportunidad, nag-pray lang din na sana may makita kaming isang pagkakakitaan or negosyo online kung saan pwedeng ikabago ng buhay namin. And sa lahat naman po ng mga members natin worldwide, ayan, syempre shout out din po sa inyo. And comment nga po lahat ng members natin sa iba't ibang parte ng mundo dyan ng blessings. Ayan, comment blessings para malaman natin kung gaano kadaming members na po yung Royals International Empire. Okay, habang nagko-comment po kayo ng blessings, I want to remind everyone na if you have friends, family members, business partners, colleagues na wala pa po dito sa loob ng Zoom natin, pwede niyo po silang ma-invite. If katulad mo rin sila na gusto din nilang malaman, paano ba ma-fast track yung pagiging milyonaryo or paano ba talaga kumita ng millions? Bakit ang dami na po ngayon sa panahon natin na nagiging milyonaryo online? 'Di ba? Nagtataka kayo kung ibabalik po natin 40 years ago, 30 years ago, it seems like impossible. 'Di ba na maging milyonaryo. But because of we are on a digital era na
sa information age na po tayo, it seems like ang dami na po talagang nagiging millionaires and multi-millionaires online. And yun po yung i-discuss po natin ngayon. I am very excited. I am very, tawag nito, nung sinabi po sa akin na ni Mentor Mary Grace na ito po yung magiging topic ko, na-excite po ako na i-discuss sa inyo to because ako din po personally, talagang nasabi ko sa sarili ko before, paano ba talaga kumita ng milyon? Paano ba talaga maging multi-millionaire? Especially po sa panahon natin ngayon na ang bilis po ng pagtaas ng bilihin, 'di ba? Na kung ikaw kumikita ka po ng minsan, 'di ba? If sabi nga nila, sa panahon daw po ngayon, kapag po kumikita ng 120,000 or 100,000 ng isang buong pamilya, kasya din mabuhay sila ng komportable. Paano lang? Na rin po ako. And eto na po at akin na pong i-discuss po sa inyo. Ayan, so comment naman po kayo dyan sa comment section ng millions para ma-attract natin ang milyon-milyon na pwede natin kitain online. Ayan, so okay, so syempre, fast track to millions. Ano ba yung ibig sabihin ng fast track to millions? Ibig sabihin, paano natin pabibilisin yung pag-income ng million in this kind of opportunity online, 'di ba? So, sabi ko nga po kanina, bago po ako naging successful here in our business, bago ko po na-achieve yung mga nakuha ko, syempre, katulad din po ako ng karamihan. Ayan. So, konting background po muna sa akin para at least makarelate po yung karamihan na nandito and 'di ba maintindihan niyo kung saan din po ako nanggagaling, bakit po talagang dinediscuss ko to. So, way back 2010, ayan, tagal na. Way back 2010, ako po ay nagtrabaho. I am a graduate of Mechanical Engineering Technology. I am from Bacolod, Negros Occidental. Ayan, sa lahat ng mga Negrense, Ilonggo na nandito ngayon, ayan, magkakaintindihan po tayo kay Kabalugid Kuya Bala mag-Ilonggo, kay Dintugid ko nagdako. Ayan, so after ko po nag-graduate sa amin sa probinsya, diretso na po ako ng OJT sa Cebu. Ayan, so sa mga Bisaya nga naa dinhi karon. Ayan, may gabi kaninyo tanan. So doon po ako sa Cebu, dito ko sa Cebu nagtrabaho. At first nag-OJT po ako doon. And right after ng OJT ko, inabsorb na po nila ako as a regular employee. Ayan, kasi naghahanap po sila ng pogi. Joke lang. Ayan, so, syempre, nagustuhan po nila yung performance natin. And I thought, nung ako po na-absorb, magkakaroon na po ako ng regular job, I thought yun na po talaga ang simula ng pagiging mayaman ko. Because ang pinaka main goal din naman natin, di ba, as Filipinos, kaya din naman siguro nag-aaral tayo, is para makahanap ng trabaho because we thought na yung trabaho po yung magpapabago at magpapayaman or magpapaasenso sa atin or di kaya makaalis po tayo sa kahirapan. Tama po ba? So ako po, I was not born poor. But being poor was not born in me. Ibig sabihin, pinalaki din po ako na nangarap din po ako na gusto ko rin po magkaroon ng pagbabago sa buhay namin since hindi nga po ako pinanganak na mayaman. Bunso ako sa apat na magkakapatid. And during po sa employee journey ko, ayan, 6 years po ako nagtrabaho. So, ginalingan ko po sa trabaho, especially, sino dito yung mga nagtatrabaho na ginagalingan nila? Ayan, comment ka naman dyan sa comment section. Ayan, para malaman natin. And kung ano yung trabaho mo, ayan, i-comment mo nga dyan sa comment section natin kung ano yung trabaho mo. And ako po, nagsimula po ako as machine maintenance operator, ayan, machine technician, up until nagustuhan po na promote tayo, 'di ba, into a machine designer. So, nagde-design po tayo ng mga machines. And nung na-promote po ako, sabi ko, eto na talaga kasi ang goal naman parati kapag empleyado ka is ma-promote because kapag na-promote ka, tataas yung rank mo, tataas yung sahod mo, and akala ko before, yun na po yung magpapayaman talaga sa akin. But
the sad reality is, eto po based on my personal experience. I don't know if makaka-relate po yung karamihan na nandito ngayon, but sa personal experience ko po, sa loob ng 6 na taon na pagtatrabaho ko, it seems like parang walang nangyari sa buhay ko. Again, hindi po ako against sa pagiging empleyado, but this is my personal experience. Alam niyo po, sa loob ng 6 na taon, ang naipon ko lang po is payslip. Ayan, sino mga nakaka-relate dyan? Ano pa? Uniform. Ayan, dami ko pong uniform. Ginagawa na po naming basahan dati sa boarding house. Ano pa? Utang. Ayan, ako naniniwala po talaga ako na almost lahat po ng mga empleyado, lalo po sa Pilipinas, ayan, may utang po talaga. Ako, may utang po ako sa Co-op, may utang po ako sa SSS, may utang po ako sa Pag-ibig, ang dami po. So, bakit? Kasi sa simula, 'di ba, ang mga empleyado minsan as okay pa nga nung bago ka 'di ba, nagkakasya pa yung pera. Pero habang tumatagal, bakit parang ano, nakadepende na sa utang, nakadepende na sa loan, 'di ba? Loan dito, loan doon. May mga kasamaan pa po kami na nakakasanla ng ATM, and sino pong mga nakaka-relate diyan? Ayan, for sure marami pong nakaka-relate. And sabi ko nga po, doon po ako nagkaroon ng pinaka biggest realization ko when yung payslip ko po, yung take home pay ko, ang natatanggap ko na lang po, hindi na po lumalagpas ng 1,000. Paano mo po pagkakasyahin ang sahod na 1,000 na lang sa loob ng isang buwan? So, nung naramdaman ko po yun at yun po yung naging reality ko, doon na po ako talagang nagsabi na ayoko pong magtrabaho at maging empleyado habang buhay. Sa mga nandito po, hindi ko po alam, maybe kung okay ka po sa trabaho mo, okay po yan. But para po sa akin, ang dami ko pong mga kasamaan sa work na 15 years, 20 years na pong nagtatrabaho, wala pa rin po silang ipon. Wala pa rin po silang napupundar. Nakadepende pa rin po sila sa utang. Ayan, comment relate yung mga nakaka-relate sa sinasabi ko. Again, hindi po lahat, pero karamihan po ganun. Okay, so, nung na-realize ko po yun, doon na po ako naging open sa mga opportunity na nakikita ko. And sabi nga, hindi na po tayo magiging choosy kung walang-wala na tayo. Tama ba? To be honest, before po, hindi po ako naniniwala sa mga ganitong klaseng negosyo. Tinatakbuhan ko po yung nag invite sa akin. Iniiwasan ko po yung nag invite sa akin. Sa mga nandito ngayon, maybe marami na pong tao nakapag-invite sa'yo, especially sa mga hindi pa po members. Marami na pong taong nakapag-present sa'yo ng opportunity na to, at maraming beses na rin po siguro ninyong iniwasan yung mga taong nagpe-present sa inyo ng negosyong to. Pero, andito ka po ngayon. Anong ibig sabihin nun? Dumating ka po sa point ng buhay mo na hindi ka na po nag-inarte. Bakit? 'Di ba? Wala na kasing mawawala sa taong walang-wala. Tama ba ako? Ayan. So, dumating po ako sa point na gano'n. And isa lang po yung na-realize ko. Na-realize ko na the moment nakikita natin yung isang bagay ng paulit-ulit, ibig sabihin nun, meron tayong magandang pwedeng makita at may purpose bakit natin siya nakikitang paulit-ulit. And sa lahat ng nandito, maybe yung nag-invite sa inyo is papasok sa inyo dito, stranger man yan, hindi nyo man yan kakilala. Pero may purpose po, bakit po kayo nandito ngayon sa loob ng event ng Royals International Empire. And ang request ko po sa lahat ng dito, makinig ka pong mabuti kasi maybe, eto na po yung opportunity na pwedeng ikabago ng takbo ng buhay mo. So ako po, talaga pong nung nakita ko po yung opportunity na to, sobrang dami ko pong na-realize. And after that realization, after that decision, dito po nagbago po yung buhay ko 180 degrees. After joining the business and doing sa tinuro po sa akin ng mentor ko, ginawa ko po yung sistema sa online para po magkaroon po kayo ng idea. Kasi nung na-invite po ako, marami po ako nakikita nag-share ng success story nila na from dating walang-wala din, iba-ibang backgrounds. May tambay, may empleyado, may OFW, may estudyante. And pinapakita po nila yung results na nakuha nila sa negosyong to. Nasabi ko po before, wow,
kaya palang makuha yung 1 million, yung first million. Kaya palang maka-income ng minimum 6-figure income per month. Kaya pala na mag-travel sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Pilipinas, but sa iba't ibang bansa. Kaya palang makabili ng sasakyan. Kaya palang magkaroon ng financial freedom and time freedom in this kind of business. And nung una, hindi po ako masyadong naniwala. But habang po tuloy-tuloy po na nagkikwento yung speaker, alam niyo po yung na-realize ko. Etong dalawang words na to. What if? Ayan, comment nyo nga po sa comment section. What if? What if yung nakikita ko na nakukuha ng mga tao na nag-decide na sumali dito, mangyari din siya sa akin? What if maging milyonaryo din ako? What if kumita din ako ng minimum 6-figure income per month? What if makasama ko, maipa-experience ko sa family ko yung buhay na gusto kong ma-experience nila? What if makapunta po ako sa iba't ibang lugar na wala akong iniisip na trabaho kinabukasan? What if makapag-travel ako? What if makapunta po ako ng iba't ibang bansa na dream ko pong puntahan, na nakikita ko lang na napupuntahan ng mga artista, napupuntahan ng mga mayayaman? What if mag-drive din ako ng sarili kong sasakyan? Alam nyo, yung kino-comment nyo po ngayon na what if, yung 2 words na yan, naging reality ko po. Comment reality sa comment section natin. Ibig sabihin, ikaw ngayon na nag-comment dyan ng what if, pwede rin palang maging reality yung mga what if mo. Why? Because nangyari siya sa akin. Kaya ako po pinakita yan sa inyo. So that you can envision, you can imagine, you can see the future na pwedeng ibigay po sa atin ng negosyong to. Paano po ako nagsimula at ano po yung naging realization ko? Ito po, konting idea lang po. Kasi maybe yung iba dito, 'di ba, nagsasabi pa rin sila na paano ka nag-decide, Mentor Rafi? Paano ka nag-come up sa decision na magnenegosyo ka? Eh may trabaho ka naman, may stable na income ka naman. Alam niyo po, because of this business, I learned so many things. And one of those learnings is naintindihan ko po yung tinatawag nating financial literacy. Ito po ang isang book at ito po isa sa diniscuss sa akin ng mentor ko sa book ni Robert Kiyosaki. Ayan, The Four Quadrants. Ayan, The Cash Flow Quadrants. Ayan, so ibig sabihin may 4 na klase pala ng tao sa financial system natin. So may employees, may self-employed, may business, and may investment. Sa left side po ng quadrant, nandyan po yung mga empleyado at mga self-employed. Ano ibig sabihin nun? Employees, we are bargaining our time for money. Self-employed, we are bargaining ourselves or our time for money. Pinagpapalit natin yung oras natin para po kumita tayo. Tama po ba? Minsan, hindi lang po oras natin. Galing natin. Ano pa? Pinag-aralan natin, talino natin, yan po, doon po tayo hina-hire. Yun po yung ginagamit natin para kumita tayo ng pera. But primarily, oras po natin yung babayad natin para kumita tayo ng pera. Kung gusto natin mas malaking sahod, mag-overtime tayo. Okay? So, yan po yung employees and self-employed. Sa right side of the quadrant naman po, nandyan po yung business and investment. Magkaiba po ang pag-income ng pera sa negosyo at sa investment. Sa business po, you are using a system, other people's time for you to earn money. And same din po sa investment, you are using your money to earn more money. And nung naintindihan ko po ito, sabi ko, iba-iba pala yung tao when it comes sa pera. And alam niyo ba na dito po sa Pilipinas, approximately 95% ng mga Pilipino nag-fall po sa pagtatrabaho or self-employed. Napakadami po. 95 out of 100 na Pinoy nagtatrabaho. And 5% lang ang nagnenegosyo. Bakit? Kasi hindi lahat ng Pilipino aware and educated about business. And hindi naman po tinuturo ang
pagnenegosyo, especially sa school. Kung ano lang po yung kurso mo, nakafocus po para pagka-graduate mo, magtrabaho ka. Tama ba? Yun po yung curriculum dito sa Pilipinas. But the sad reality is, 5% po ng pera sa Pilipinas ang pinaghahati-hatian ng 95% na tao. Meanwhile, 95% po ng pera ang pinaghahati-hatian ng 5% na tao. Kaya pala sa Pilipinas, ang mga mahihirap mas nagiging mahirap. At ang mga mayaman mas nagiging mayaman. Kasi konti lang yung naghahati-hati sa malaking pera. Meanwhile, sa kabila, 'di ba? Konti na nga yung pera, ang dami pang naghahati-hati. Tama? So, nung naintindihan ko po yun, sabi ko, gusto kong lumipat from the left side of the quadrant to right side of the quadrant. Because ayoko pong dumating ako sa point ng buhay ko na hindi ko na kaya magtrabaho pero wala pa rin akong ipon. Ano ibig kong sabihin? Marami pong Pilipino 40 plus na, 50 plus na, 60 plus na, anong nangyari? Hindi pa rin po financially stable. May kilala ka po bang nasa 50 anyos na, 60 plus na ang edad, pero wala pa rin pong pera or wala pa rin pong ipon? Marami. Marami po sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Pilipinas, even po yung mga OFWs. 'Di ba? 30 years na, 20 years na nagtatrabaho, 10 years na nagtatrabaho, wala pa rin pong ipon. Tama? So, kaya pala natin magpunta from left side of the quadrant to right side of the quadrant. Ano po yung step 1? Ayan. Eto na po. Dito na po tayo sa 3 easy steps to million. Sabi po ng host natin kanina, si Fierce Royalty, may 3 steps po in order for you to be financially successful in this business. So, ang pinakauna pong gagawin natin, at yun din po yung ginawa ko nung naintindihan ko po na meron palang opportunity dito sa business natin na pwede ko pong kumita. Pwede po kong kumita ng million-million. Number 1, join the business. Yan, sumali. Ayan. Comment nga po kayo dyan sa comment section na sumali. Ayan. Kasi hindi po pwede hanggang pangarap lang tayo, wala tayong action, 'di ba? So, yan po yung itsura ko nung ako po ay nag-member dito. This was way back 2016. Ayan, 2016. Okay, medyo ano pa po ako diyan, bata. Pero stress. 'Di ba? Parang mas bata ako tingnan na yun compared before. Pero mas matanda ako tingnan diyan, 'di ba? Yan na po yung resulta ng stress sa trabaho na walang pera. Yan. So, alam niyo po, konting kwento lang sa inyo. Nung na-invite po ako dito sa negosyong to, wala po akong kapera-pera. Baon po ko sa utang. Pero hindi ko po tiningnan yung puhunan in this business as problema. Tiningnan ko po siya as solusyon sa matagal ko ng problema. Because ako naniniwala ako that marami kasi nagsasabi, Mentor Rafi, mamaya na po ako sasali dyan pag may ipon na po ako. Ang tanong, ilang taon ka na bang nagtatrabaho? In my case, 6 years na ako nagtatrabaho, wala pa rin akong ipon. Ibig sabihin nun, hindi ako marunong mag-ipon. So, kung ikaw ngayon, 10 years ka na, 5 years ka na nagtatrabaho, wala ka pa rin ipon, 'di ba? How sure are you na makakaipon ka para makasali dito? Alam niyo po, sa akin po, what I did nung sinabi po sa akin ng mentor ko na kung gusto mo talagang magbago yung buhay mo, kailangan mong mag-take ng action. Because ang pagbabago ng buhay, hindi naman binabasehan yan kung gaano karami ang pera sa bulsa mo. Binabasehan yan kung gaano kadaming paraan ang nasa isip mo. Ibig sabihin nun, paraan po talaga. Comment pa nga po dyan kayo sa comment section ng paraan. Ayan, pag gusto may paraan. Tama? Paraan. Bakit? Ako po, nung naintindihan ko po yung business and nakapag-decide na po ako na enough is enough, gusto ko nang baguhin yung takbo ng buhay ko, gusto ko na pong magkaroon ng pagbabago kasi nakakapagod po maging mahirap. Ika nga, masarap mabuhay pero mahirap maghanap buhay. O, 'di ba? Eh di ang gawin natin, maghanap yaman na tayo. 'Di ba? Kasi kung ang pagiging mahirap po eh mahirap, ang pagiging mayaman eh mahirap, doon na po tayo sa mahihirapan tayo. Pero ang ending, pwede tayong yumaman, tama ba? O, 'di ba? So simple logic ba? So mindset ba? Mindset. So what I did is nangutang po ako.
Okay, hindi ko po kinakahiya yun. Nanghiram po ulit ako. Pero this time, hindi na po ako mangungutang para pangbayad ng bagong cellphone, pagpapadala sa amin, panggasto sa birthday, panggasto sa kasal, pangpahiram sa pamilya, sa kapatid, pangpahiram sa pamangkin, pangpahiram sa tita, pangpahiram sa tito. Hindi na po ganun yung reason ko. This time, nanghiram po ako para makapagsimula ako sa negosyong pwedeng ikabago ng buhay ko. Magkaiba po yun. Marami po sa atin, nanghihiram tayo ng pera, hindi tayo nahihiya. Basta lang may pambayad sa matrikula, manghiram pambayad sa ospital, manghiram pambayad sa ganito. Is that a good debt or a bad debt? Magandang utang ba yun or masamang utang? Ang utang po, hindi po siya masama. Basta may plano ka magbayad. Tama ba? Ang masama po is kung nangutang ka, pero nilagay mo sa pera, sa bagay na walang balik sa'yo. Ang tawag doon, bad debt. Okay? So ako po, nasa isip ko, that time, mangungutang ako, pero this time, hindi na siya masamang utang. Tamang utang na siya. Bakit? Ilalagay ko siya sa negosyong pwedeng bumalik sa akin ng pera. Business eh. 'Di ba? Ang negosyante, kapag negosyante ka na po mag-isip, kapag negosyo na po yung gusto mong gawin, okay lang mangutang kasi hindi mo naman ilalagay yung puhunan para sa wala. Ilalagay mo siya para kumita ka ng pera. Tama po ba? So, ayun. So, to make the long story short, naka-join po ako at medyo ngumiti na po tayo dyan ng very, very slight. Ayan. So, may tatlo pa po akong kasama dyan. Ayan. So, sila po yung invite sa akin. Nalagyan ko na lang po ng smiley. Ayan. Ayan. So, sobrang grateful po ako sa mga taong yan kasi ayan, dahil po sa kanila nandito po ako ngayon. Ayan. By the way, so yan po yung first step. Okay? So after po niyan, inaral ko po yung business. Okay, inaral ko yung negosyo, nagpaturo po ako sa mentor ko, nagpaturo po ako sa coach ko. Sobrang nagpapasalamat po ako kina Upline Binge and Bunagan, ayan, sa ating Wolf of the EC sa buong RIE kasi talagang ito po yung grupo na tutulungan ka po at i-guide ka po talaga hanggang makuha mo po yung skills na kailangan mo. So, step 1 po yan, okay? So, sa mga hindi members pa dito, kung gusto mo pong magbago yung buhay mo, ito po muna yung gawin mo. Step number 1, sumali ka po muna. Okay? Okay, nung sumali na po ako, example, sumali ka na or nag-join na po ako that time, in-explain po kaagad sa akin ng mentor ko, and if I'm not mistaken, sa Mentor Binge or si Upline James yung nag-discuss sa akin nun, is about po dun sa konsepto para po kumita ng millions sa business. And ang pinaka-in-example niya po sa akin, ito po, yung cute na cute, hindi po yan labubo. Bago po ang mga labubo at mga Space Molly, meron pa pong Jollibee. Nauna po si Jollibee. Bago po nauso ang mga labubu at mga Space Molly na yan, ang nauna po si Jollibee, ang pambansang mascot ng Pilipinas. Ayan. O, kilala niyo ba yan? O, di ba? Sure na kilala natin lahat. Walang Pinoy na hindi kilala si Jollibee. So, in-explain po nila sa akin yung concept, paano po kumita ng millions in our business. Because, syempre, magjo-join tayo sa isang negosyo, hindi lang para kumita lang. Gusto natin kumita ng malaki kasi 'di ba? Magninegosyo nga tayo eh. Tama? So, ano ba yung concept na 'yan dito po sa business para po kumita ng malaki? Okay? Si Jollibee po, may tinatawag po siya, kaya po siya naging multi-billion peso company. Ang may-ari niya po pala is si Tony Tan Kak Chong. Ayan, ito po siya. Siya po yung may-ari ng Jollibee Foods Corporation. And ang concept po ni Jollibee, kaya po siya naging multi-billion peso company is the word expansion. Ayan. Comment nga po kayo sa comment section natin ng expansion. Ayan. Expand. Bakit? Si Jollibee po, kung isa po yung restaurant niya, example, yung restaurant lang po ni Jollibee is hindi po siya company na kumpanya, na korporasyon, kasi kundi nag-expand po siya sa iba't ibang sulok ng mundo. Nag-branch out siya. Okay? Nag-branch out siya. Bakit? Meron na po siyang, if I'm not mistaken, dito sa Pilipinas, more than 100
stores na po si Jollibee sa ibang bansa. Marami din po kasi meron na po sa Las Vegas, sa Dubai, Saudi Arabia, Brunei, Malaysia, Kuala Lumpur, Vietnam, Singapore, Hong Kong, Macau, Guam, Hawaii, Milan, London, Canada, California, and marami pa pong iba. So, nung tinanong ko po yung mentor natin, yung nag-explain po sa akin, sabi ko, paano siya related sa business natin? In-explain niya po sa akin yung multiple accounts. Sabi niya, Raf, if you want to earn in this business, pwede kang kumuha lang ng konting account. But if you want to earn fast and earn big in this business, go for VIP account or multiple accounts. And eto na po tayo sa step number 2. Sa lahat po ng mga members dito at magjo-join po, ito po yung pangalawang step. Sabi nga po kanina, 3 steps lang po para kumita ng million-million in this business. And after you join, after the step 1, step number 2 po is go for VIP accounts. Ayan. Sa mga members na nandito ngayon, ayan, pwede mo bang i-comment sa comment section natin kung ilang accounts ka na sa business natin so far? Ayan. Ayan, leverage. Tama yun. 20. Ayan, 20 accounts, 33 accounts, 34, 31, 8, 10. Ayan, so 10, 20, 31, 15 accounts, 17 accounts. Ayan, so congratulations po sa mga nag-upgrade na to VIP accounts sa mga nag-31 accounts na. So, nung naintindihan ko po yung 31 accounts, yung VIP accounts, na-amaze po ako. Sabi ko, wow, hindi ko pala kailangan maglabas ng milyon-milyon na pera para magkaroon ako ng katulad ng concept ni Jollibee. Kasi si Jollibee po, ang isang franchise po ni Jollibee, kailangan na po ng 35 million. Ano na po yun? Pinakamababa na yun para po makapag-franchise ka po ng Jollibee. Eh wala naman po akong 35 million. Diba? Diba? 35 million na problema siguro that time. Marami po. Pero 35 million pesos, wala po ako. So, but, nung na-explain po sa akin na para po kumita ako ng malaki, hindi ko kailangan mag-invest ng million-million. Kailangan ko lang ma-achieve yung VIP accounts as fast as possible. Na-amaze po ako. Bakit? Kasi maliit lang po compared sa ibang negosyo yung ilalabas kong pera. But same po na konsepto and ang laki po ng income potential. Papakita ko po sa inyo. Okay? So, tatlo po kami nun, yung in-explainan. Okay? Tatlo po kami nun. Dito po, ayan. Yan. Ito po yung isang upline ko. Ayan. Tapos may dalawa po akong kasama. Magkasabay po kami. Ako po, naintindihan ko po yung VIP account. And wala pa man po akong pera that time kasi pinangutang ko lang 'di ba yung pang-join ko. Pero naka-target lock na po ako doon sa VIP account. Ano ibig sabihin ng target lock? Ibig sabihin po ng target lock, nasa isip ko na whatever it takes, kailangan kong mag-VIP account. Magmo-multiple accounts ako. May hit ko 'yan. At ang utak ko po that time, sabi ko, saan kaya ako kuha ng pampuhunan pa ulit? Kasi gusto ko talagang mag-expand. Okay? So, sa mga nandito po, okay, para mas maintindihan nyo po yung VIP account, sino dito yung nagsimula po sila or gusto silang magsimula ng 3 accounts or yung enterprise natin, yung 29,990. Example po, nag-join ka po na ito po yung account mo, 29,990. Ang kailangan mo na lang pong gawin para makompleto mo po yung VIP accounts mo is eto, makinig mabuti ha sa mga 3 accounts po. Okay? Kailangan mo pong i-goal na makapag-add ka po ng 4 Max Victus. Kasi ang 31 accounts po, yan po yung ibig sabihin ng VIP accounts. Okay? So if yung yellow po, ikaw po yan. Yan po yung main account mo, 3 accounts. Kung gusto mo pong VIP account, kung gusto mo mag-upgrade into 31 accounts, pwede ka pong mag-add ng 4 Max Victus. Okay? Or 4 na 7 accounts. Kasi yung Max Victus po is equivalent to 7 accounts. Okay? So, 4 niyan. Okay? So, ibig sabihin, may 3 ka na, yung main account mo, yung enterprise, plus 4 na 7 accounts, that is a total of 31 accounts. Okay? Tanong, magkano po ba
ang Max Victus. Okay, ang isang Max Victus po is equivalent to 69,990. So since apat po ang kailangan para makompleto mo po yung VIP account mo, so that is a total of 279,960. So ibig sabihin, ang total po na puhunan mo for the 31 accounts is 309,950 pesos or almost 310,000 pesos. But ang maganda doon is ikaw na member, hindi ka lang po 3 accounts. 31 accounts ka na. It's like meron ka pong 31 na branches ng Jollibee, pero hindi ka po naglabas ng 35 million. Dito po, ang pinaka magandang puhunan dito is yung 31 accounts, 310,000 pesos lang po siya. Oh, may iba dito nagtanong, ha? Laki pala. Ayan. Hindi po siya malaki, maliit lang yan. Papakita ko po mamaya sa inyo bakit po siya maliit lang. Ang maganda dito, kung i-goal mo at gagawin mo po, mag-a-add ka po ng 4 na Max Victus, meron ka na pong tinatawag natin na ROI or Return of Investment. Wala ka pa pong napapasali, wala ka pa pong napapa-join, kinumpleto mo pa lang yung 31 accounts mo, may income ka na po kaagad na 84,800 pesos. Ang tawag natin dyan, ROI. Nakumpleto mo na po yung 31 accounts mo or VIP accounts mo with a capital of 310,000 pesos. Ang maganda doon, may income ka na kagad na 84,800 pesos. Again, ito po kapag nagsimula ka ng 3 accounts. Okay? Nagsimula ka ng enterprise, ang gagawin mo, 4 po na Max Victus. May income ka na po kaagad na 84,800 pesos. Saan ka nakakita ng negosyo? Nakakakapital mo pa lang para sa multiple branches mo, may income ka na agad na 84,800 pesos. Diba? Alright, so maganda ba? O, di ba? So hindi pa tayo, nasa step number 2 pa lang po tayo, may 84,800 ka na kagad. If enterprise yung starting mo na account. Ngayon, sino naman dito yung nagsimula po ng 7 accounts? Ayan, ito po yung isa sa marirecommend ko na maganda na starting po, yung 7 accounts, yung Max Victus natin. Let's say for example, Mentor Rafi. Ako po, ang membership ko po, initial structure ko po, nag-join po ko MV. 7 accounts agad. Yun po yung unang account ko. Ayan, mag-comment nga po dito sa comment section natin yung mga nag-start ng Max Victus. Ayan, comment me. Ayan. Okay, me. Okay, sa mga nagsimula po ng Max Victus, paano nyo naman makokompleto yung inyong 31 accounts? Okay? So, para po makompleto nyo yung 31 accounts, kailangan nyo lang po mag-add ng 8 enterprise. Kasi yung isang enterprise is equivalent to 3 accounts. So, 3 times 8 equals, ilan yun? Ilan yun? 3 times 8. Okay? So, 3 times 8. Oh. Bobo na po ako sa math. 3 times 8. 24. Ayan. Ayan, 24. So, ibig sabihin, mag-a-add ka na lang ng additional 24 accounts. So, magkano yan yung 8 enterprise? So, isang enterprise is 29,990 times 8, 9,920. Okay? So, same pa din. Actually, same lang sila. 310,000. So, wala pong pagkakaiba kung nagsimula ka po ng 3 accounts or nagsimula ka po ng 7 accounts. Kung gusto mo kumpletuhin yung 31 accounts mo, same pa din. Ang total niya is 309,950 pesos pa rin. Okay, ang maganda dito kasi nagsimula ka ng, ang main account mo is 7 accounts tapos 8 enterprise sa baba. Ang maganda dito kasi mas malaki po yung return of investment. Kanina po, 84,000. Dito po, 91,200 po yung ROI sa ganitong structure. Okay, so sa mga nandito po, nanonood po ngayon na mag-join sa 3 accounts and nakita nyo po yung multiple accounts, kung kaya nyo pong gawa ng para na mas ma-push nyo po na 7 accounts yung initial structure nyo, mas maganda. Kasi kapag kinumpleto nyo po yung inyong VIP accounts, 8 enterprise sa baba, ang ROI po kaagad is 91,200 pesos. Okay? Diba? Mas
mas malaki, 'di ba? Mas malupit. Okay? So, 'yun. Ayan. So, step number 3. Ayan. So, mentor, ano na po yung next? Okay, so step number 2 natin, kompletuhin lang po yung 31 accounts. Step number 3 natin is, eto na po yung susunod natin na gagawin. So since we are on a people's business, we need to sponsor or direct a total of 32 people na mag-VIP accounts din. So yun po yung goal natin. Yan na po yung last step. Okay, pwede nyo pong i-goal set ng mentor mo, nag-i-hit nyo po yung 32 na directs in 6 months, in 4 months, in 1 year, depende po sa inyo kung gaano po kayo kadesidido at kung gaano po kayo kasipag. Basta 32 po na katao, that will go also for VIP accounts. Okay? So, syempre, pwede po natin gawin dyan is i-strategize natin. Example, di ba, kompleto nyo na, tapos na po yung inyong 31 accounts. The first na gagawin po ninyo, communicate po kayo sa mentor nyo, sa coaching nyo, and you hit the first level. So, kailangan nyo pong mag-refer, mag-sponsor ng 16 directs. 16 na tao nakukuha din po ng VIP account. Okay, let's say for example, first level po, yung 60 na yan, ang starting account din po nila is enterprise. Okay, ito po yung income nyo sa first level pa lang. 16 directs. Okay, kumapit po kayo kasi eto na po talaga ang exciting part. Okay? Kapag ang inyong 16 directs po on the first level is ang main account po nila is enterprise, tapos nagkumpleto din po sila ng 31 accounts nila, ang income nyo po dyan sa referral bonus is 96,000 pesos. Tapos, ang total po na match sales bonus po na kikitain nyo doon sa 16 directs nyo on the first level is a total of 500,000 pesos. 528,000 pesos to be exact. With a total income na 624,000 pesos. 16 pa lang po katao niya na ang initial structure is enterprise and nagkumpleto po ng 31 accounts nila. Yan po yung inyong income. 624,000 pesos. Tanong, pwede ba naming mahit yan, mentor, in 1 month, in 2 months, in 3 months? Sagot, yes po. Imagine niyo, bawing-bawi ka na kaagad, first level pa lang po na 16 directs. Magkano yung puhunan ulit sa 31 accounts? 310,000 pesos lang. Magkano na yung income mo on the first level ng 16 directs? 624,000 pesos na. Nag-times 2 na po. Kaagad yung income mo after mo na hit yung first level sa step number 3. Amazing, di ba? Saan ka makakakita ng ganun na times 2 agad yung pwede mong kitain? Kaya po, ako nung naintindihan ko po yun, etong concept na to, talagang nag-target lock po talaga ako doon sa 31 accounts. Okay? Eto pa po, malapit, kumapit ka ulit kasi baka po ikaw ay malaglag sa iyong kinauupuan. Second level, okay? Another, iba kanina first level 16 directs. Siyempre, 32 yung kailangan natin. Second level tayo ng 16 directs ulit. Pwede mong after ng 16 na to, hit mo ulit yung another 16. So, pwedeng goal set kayo ulit ng mentor mo or ng coach mo. Ito po yung income. Siyempre, same pa din. Pero mas malaki na po. Okay, focus po muna tayo dito sa second 16 directs. Ang income mo po sa second 16 directs, mas malaki po yung referral, match sales bonus. Bakit? Kasi mag-prepare na po siya dun sa first level mo. So, ang total mo na po na income doon, referral bonus 96,000, same pa din kasi 16 po na enterprise. Tapos, kinumpleto din po ng 16 na directs mo yung VIP account nila. Kumita ka po sa match sales bonus ng 1,056,000, a total of 1,152,000 pesos ang income mo dun sa second level mo ng 16 directs. Ang total po na income mo pag na-hit mo po yung step 3 sa 3 easy steps po natin, i-compute yun na lang po, i-add yun na lang po sa first level income mo 624,000, income mo sa second level 1,152,000, ang total mo po na income is 1,776,000 pesos. 'Di ba? Magkano yung puhunan? 310,000 pesos lang. Tanong, kaya mo bang mahit yan in
3 months time? Yes po, kaya. Kaya mo bang ma-hit yan in 6 months time? Yes po, kayang-kaya. Kaya mo bang ma-hit yan in 1 year time? Yes po, kayang-kaya. Ilang taon ka na bang nagtatrabaho? Tanong, may 1.7 million pesos ka na ba? Buong katawan natin ang binibigay natin sa amo natin. In my part, di ba nag-share ako kanina, 6 years ako nagtrabaho. Wala po akong 1.7 million pesos. Bakit? Hindi po ako nagnegosyo. At hindi po ako namuhunan sa negosyong pwede kong ikayaman. But, nung naintindihan ko po ito, sabi ko, wow, kaya ko palang magkaroon ng 1.7 million pesos in a short period of time in this kind of business. If VIP account ako. If gagawin ko po yung 3 easy steps. Step 1, join the business. Step number 2, complete the 31 accounts. Step number 3, sponsor or direct 32 people na mag-VIP accounts din. Yan po yung income. And good news, kasi simula pa lang po yan. Kasi, syempre, lumalaki yung business mo. Lumalago yung network mo. So ano yung next niyan? Result after result and millions after millions. Ang maganda dito, tuturuan din natin yung 32 directs mo. Siyempre, nagawin din nila yung 3 easy steps. So ibig sabihin, nagdo-duplicate po yung system na meron po tayo. Ganyan po ang dahilan kung bakit kinakausap po kayo ng mga mentors nyo, ng mga coaches nyo, to go for 31 accounts. Because the moment na nagta-31 accounts po or VIP account kayo, eto po yung naghihintay sa inyong potential income. Naintindihan na po ngayon ng mga nakikinig na members and magjo-join sa business why sobrang ganda ng VIP account. 'Di ba? Yun. And baka tanungin niyo po, Commenter Rafi, paano po namin gagawin yan? Hindi naman po kami marunong yan. 'Di ba? Huwag kayong mag-alala because dito po sa Royals International Empire, we have a proven and effective system. Kaya po tayo nagsama-sama eh. Kaya nga po tayo team. Kaya nga po tayo grupo. Because sa RIE po, hindi mo po gagawin to ng mag-isa. 'Di ba? Nandito po kami. Andito po yung mga coaches, yung mga mentors mo. Magtutulungan tayo. We will give you the materials, the tools that you need. We have this kind of virtual events na ang gagawin nyo is papapasukin nyo lang yung mga guests nyo, yung mga members nyo at tutulungan ka na po namin mapaintindi sa kanila yung negosyo. Tutulungan na po namin kayo maparealize sa kanila yung buhay na pwedeng mangyari sa kanila. Tutulungan na namin po kayong ma-open yung mind nila and tutulungan na namin po kayong mapaintindi sa kanila yung negosyong pwedeng ikabago din ang buhay nila. That is the beauty of our business in Empowered Consumerism and Orbis Victus International. Siyempre, with Royals International Empire. Ganyan po. Okay? So, hindi mo to gagawin mag-isa. Marami po kaming tutulong sa'yo. Okay? Okay ba tayo, John? And grabe po talaga kasi ang dami na po. Actually, we have more than 50 millionaires na po in our community. And last time po, nag-award po tayo ng multi-millions achievers. And ayan po sila. So marami pa po yan. Actually, hindi pa po updated itong slides ko. And syempre, ako naman po, bakit po ako confident? Bakit po ako po yung humarap sa inyo ngayon at nag-discuss dito? Because of VIP account, I earned already more than 10 million pesos na po. And the total po, nasa 10.3 million pesos na yung kinita ko dito. And guys, sinasabi ko po sa inyo, sa lahat po ng nanonood ngayon, ganito po kaganda yung VIP accounts. That's why we are encouraging everyone, lahat ng members, na if you want na gawin to ng seryoso yung negosyong to, if you want really to hit kung ano man po yung goals mo na sinet mo nung nakita mo po yung business na to, nung na-meet mo po yung coach mo, what the things you are praying for, kung gusto mo pong maging successful, gusto mo pong makasama na yung family mo, if OFW ka, if empleyado ka rin po katulad ko, makaalis ka na po sa sitwasyon mo ngayon, this is the perfect opportunity for you. Because in my case, this opportunity gave me a really life-changing journey. And yun po yung purpose din naman bakit ko din naman po diniscuss. And I am so grateful
sa Royals International Empire, kay Mentor Tanya, Mentor Binge, sa lahat po ng mga council, syempre sa coaches and mentors, ang lahat po na naging part ng tumulong po sa akin. Sa company, of course, syempre sa taas, bakit ko po narating yung meron po ako ngayon. And for me, the best gratitude na pwede kong ibigay is to pay it forward. Kaya ko po diniscuss po sa inyo to ngayon. Because kung nangyari sa akin, pwede rin pong mangyari din po sa inyo. Okay? And syempre, congratulations sa mga nakabili din po ng kanilang mga first car because of our business, because of our proven and tested system. And dyan po, ito po, kakalabas lang po ng mga sasakyan na ito, ba 3 weeks ago lang. 'Di ba? Imagine niyo po, every week nagpapalabas ng sasakyan. Ayan, sina Coach Eman, Mentor Mary Grace, and si Mentor Ramon. Ayan. So imagine niyo po, mga bagong car achievers yan in our community. And ito po yung naghihintay sa ating future. Imagine niyo po, because of the 31 accounts, pwede ka pong makabili ng brand new house and lot. Katulad po ng grand mentor natin, Mentor Tanya Morales. Ibig sabihin, bakit po namin pinapakita sa inyo to? Because nakalatag na po ang pupuntahan natin. Nandito na, pinapakita na po namin sa inyo yung magiging reality na pwedeng mangyari sa atin. Yung dating pangarap lang, magiging magkakatotoo po because of our business, because of the teamwork that we have, because of the company that we have, because of Royals International Empire. Ang tanong, are you ready to turn your big dreams into reality? Mag-comment ka po dyan sa comment section natin ng yes, if ready ka na po na trabahuin at isakatuparan ang mga pangarap mo this 2024, simulan mo na. Why? Because for me, nakalatag na po yung dadaanan po ninyo. And sabi ko nga, nung na-present po sa akin yung VIP account, nung na-present po sa akin yung 3 easy steps, sabi ko, target locked. And kung ikaw ngayon, may pera ka, kung ikaw ngayon, meron ka pong, diba, nandyan na, okay? May funds ka na. You talk to your mentor, you talk to your coach, pag-usapan nyo para po maintindihan nyo at ilatag po sa inyo yung game plan na gagawin po the moment na kayo po ay nagkuha po ng VIP account. Okay, so syempre, ayan, congratulations sa lahat ng nandito, sa lahat po ng magustong mag-VIP account. Naintindihan yung kagandahan ng VIP account. Comment down below, VIP accounts. At sa lahat naman po ng mag-VIP account na this November, ayan, i-comment mo dyan, mag-VIP account na ako. Kasi na-amaze ako sa naintindihan ko, na-amaze ako sa explanation. And of course, syempre, screenshot mo po yung slides na to and isend mo po sa mentor mo after ng event. Sabihin mo, mentor, go po ako sa VIP accounts. Guide mo ako. Ayan, screenshot mo po ito at i-message mo sa kanya. 'Di ba? After ng event natin, pag-usapan niyo po ng coach mo, ng mentor mo para po ilatag niya po sa inyo. At hindi lang 'yan. Eto po, gusto niyo ba ng good news? Gusto niyo ba ng good news?